guys, this is Kenneth Landing JC from Supreme North Alliance. So sa video na to, ituro ko yung paraan kung paano mag automatic group posting dito sa Facebook, especially kung networker ka or online seller ka. Basta may online business ka dito sa Facebook, ano ginagawa sa Facebook, pwede sa ito. Kasi alam na natin, mahirap yung manual posting sa Facebook, matagal, daming hassle. So itong tuturo ko sa'yo, automatic siya, set mo lang, siya na yung bahala mag-post para sa'yo. So malaking oras yung matitipid mo. Habang nag-post ito, pwede ka na sumagot sa inquiries mo. Kahit anong ginagawa mo, basta isnet mo lang yung software na to, pwede mo kung gawaan. So napakalaking oras talaga na matitipid mo. So explain ko na siya kung paano gagawin dito. So ito yung software Auto Facebook 2014. Nabili ko siya para di na ako mahirapan mag manual posting. So share ko lang sa'yo kung paano ginagawa dito. So open natin yung application. Ayan. So mag-add tayo ng account dito sa setting, then click yung account. So ayan, add access token. Yung access token dito natin kukuhanin sa Facebook account mo. So sundin mo rin instruction para hindi ka maguluhan. So open natin yung developers.facebook.com. Ayan. So login tayo dito using your Facebook account. Developers.facebook.com. So ayan, dito sa tools and support, makita mo dyan yung Graph API Explorer. Click mo lang yan, hintayin mo siya. Ayan, ang kuha natin dito yung access token. Ito siya. So kung wala ka pang access token, click mo lang to, get access token, then i-check mo lang siya lahat, except lang dito sa user tag places, saka dito sa user action.fitness. So yan, cancel ko na kasi meron na dito. Copy lang natin, then balik tayo sa application, paste natin dito, click OK. Yan. So kung napansin nyo, nag-add na dito yung account ko, application natin. Close muna natin siya. So i-restart natin yung application. So dito sa event list, nakikita nyo, ayan, nag-load na yung account ko. So pwede na tayo mag-post. Dito lang sa add message tab, dito maglagay tayo ng message. So meron na ako mga naka-ready text files para hindi na pinagpa. Okay, ito. Okay, select all natin siya. And copy. So dito lagay natin siya dito, paste natin. So ayan, nakayan siya, meron na. Pwede tayo maglagay ng photo, depende sa inyo kung ano yung lagay. So ayan, okay na siya. Ang lalagay ko lang naman yung
photo, saka ito yung caption. So pwede, halimbawa meron ano ka, meron kang ito, halimbawa swap files, nandito yung text file na ginamit ko. So pwede ko siyang, pwedeng ito yung gamitin ko, natin ko lang siya. So ayan, pwede ko siyang kuhanin dyan, pero mas maganda kung dito na i-direct ko siya dito, i-paste ko na siya. So yung sa photo, pwede rin siya naka-folder, kaya lang random choice, nahala yung application na mamili ng photo na ma-upload. So pwede ko na maglagay ng link kung anong link na gusto mo. So ito, wait time, depende kung anong gusto mo, pwede ka mag-set dyan, pero mas okay kung default mo na lang. So pwede ka rin mag-schedule kung kailan mo gustong i-post. So ako hindi ako mag-schedule kasi demo ko para makita mo. So pwede rin ma-post sa profile mo. So itong parallel hindi ko na alam ko. So click lang natin to. Ay, teka pala, option, click natin yung setting din option. So ayan, post will be spaced. So ang gagawin ko lang, kasi demo lang naman to, set natin siya 30 seconds. Bali yung 30 seconds pag-post na siya. Pwede rin, depende sa'yo kung halimbawa 5 minutes ganun, set mo siya 300 seconds. So ako gagawin ko lang 30 seconds. So click mo lang yung set, then close mo na siya ulit. So ayan, click mo na ulit pa. Ayan, filter, pili ka ng dito. So select ko yung pangalan ko. Ayan, so ayan, lumabas na yung mga group na sinalihan ko. Ayan, pwede mo siyang i-select ko. Since demo lang naman to, pili lang ako ng dalawa. Pwede rin tatlo. So ayan, mga Pilipino sa Taiwan, ayan, buy and sell, mga buy and sell. So pwede ka rin mag-post yung mga yung mga fan page na nilike mo. Ayan, so pwede rin kung meron kang page, sarili mong page, pwede ka din mag-post yan. So ako, ito lang ako magpo-post sa mga group. So tatlo lang pinili ko, click OK. So kung nakita mo dito sa event list, posted in group, yung group ID, they can attend din siya. Pwede yung date and time. So check natin siya para makita mo talaga nag-post. So ayun makikita mo dito API Explorer siya. Okay, yan yung application. Yung application na nag-post para sa Facebook ko. So madali lang, diba? Click ka lang, click. Hindi pala, isang beses ka lang mag-click. Then pwede siya mag-post sa lahat ng groups na sinalihan mo. Pero ano lang, kapag gamit, hinay-hinay lang kasi alam naman natin lahat ng sobra sama. So ayan, every 30 seconds magpo-post na siya. Ayan yung pangalawang sinalihan natin, and just now. So yun, kami naman just one click mag-post na siya. Makadali talaga na ma-maximize mo yung oras mo sa pag-market ng business mo. Habang nagpo-post yung application para sa iyo, pwede ka rin sumagot ng mga inquiries mo. So malaking oras talaga yung matitipid mo. So dito naman, ayan, nag-post mo na siya, finish na. Ayan na, finish na. So eto lahat ng pinost ko. Ayan, pwede mo din siyang i-delete mismo sa Facebook, pero dito sa application i-delete, mawawala
mawala natin sa Facebook. So, ito, try natin, tignan kung okay pa siya. Hindi ko pa siya nabibili. So, page na, account number ako na siya. Try natin yung iba. So, ito. Okay pa siya. Kahapon lang. 9:24 PM. And, Graph API Explorer. So, pwede mo naman siyang i-delete. Halimbawa, ito po. Gusto mo siyang i-delete. Click mo lang to. Delete. Automatic mawawala na sa Facebook. Hindi mo siya kailangan buhayin din. So, ayun. Yun lang. Simpleng program lang pero napakalupit. Ang laki ng tulong niya talaga, lalo sa mga networkers, sa mga online sellers dito sa Facebook. Hindi ka na mahihirapan mag-manual posting kasi napakahirap mag-manual posting. Pwede kang mag-lock dito. Kung ano yung sinet mong oras, kung ilang minuto, automatic siya mag-post dun sa oras na yun. Kahit iwanan mo siya, kahit iwanan mo yung computer mo habang nag-post, pwede ka rin. Pero hindi pala pwede ko na halimbawa iwanan mo siya. Halimbawa ayan, ila-log out mo yung Facebook mo, hindi pwede kasi mag-error siya. Wala kasi nakakonect dito yung Facebook account mo. So pag nilog out mo dito, wala din siya dito kasi nakakonect yan. So habang nagpo-post siya, kaya mo na naka-open yung Facebook mo. Pero pwede mo naman i-close yung browser mo. Pwede mo siyang i-close, pero dapat naka-open ka. Pwede mo siyang i-close. So ayan, na-explain ko na siya. So kung interesado ka, message mo lang ako dito sa Facebook. Kung gusto mong bumili din software na to para makadali yung trabaho mo sa pag-market dito sa Facebook. So napakalaking tulong talaga dito.